Mag-start na tayo ng ating Sunday School. Pero bago tayo mag-start, may tayo ng tulong sa Panginoon. Let's pray. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito. At alam po namin na lahat ng mabuting regalo ay galing sa iyo. Nawa po ang mga regalo na ito ay magamit namin upang papurihan ka. Ang topic na pag-aaralan po namin ngayon ay tungkol sa pag-awit para pagpapurihan ka. Nawa po ito ay gamitin namin ng mainam upang maipahayag ang katotohanan. Hindi lamang para sa aming benepisyo, bagkos ito ay maging tunay na pagbibigay ng kadakilaan sa iyo. Tulungan mo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. So yung pag-aaralan po natin ngayon ay, yung title ko actually, pinag-isipan ko to. Sabi, ang nabigay kong title ay Reformed Hymnology, pero hindi specifically tayo magpo-focus dun sa hymnology itself. And kung magkakaroon pa ng another time, siguro tsaka natin siya matutuloy yung topic. Pero doon muna tayo sa definition. Yung definition ng hymnology ay simply the study of hymns. At kapag sinabi naman nating hymn, it is a song of praise to God. At hiramin natin yung definition na sinabi ni Augustine sa kanyang commentary on Psalm 148. Sabi niya, "Know you what a hymn is? This is a song with praise of God. If you praise God and do not sing, you do not utter a hymn. If you sing and do not praise God, you do not utter a hymn. If you praise anything else which pertain not to the praise of God, although you sing and praise, you utter no hymn. Then a hymn contains these three things: song and praise, and that of God. Praise then of God in song is called a hymn." So yun yung sinabi ni Augustine tungkol sa kung ano ang hymn. Yung mga elemento na dapat nandito ay yung pagkanta, pagpuri sa Panginoon, at hindi basta-basta kung sinong Panginoon, kundi yung Panginoon ng Biblia at yung mga katotohanan na tumutukoy sa Kanya. So yun yung ating definition of what a hymn is. So hymn is a key part of our theological heritage. Alam naman natin na itong hymn ay talagang may kakabit pag sinabing reformed yung isang church. And yun nga yun, it is in our reformed liturgy. Pero before natin yan talakayin, pag sinabi nating hymn, hindi rin natin maihiwala yung word na music. So, magkaroon tayo ng thought experiment. Imagine a world na walang music. Halimbawa, nag-birthday ka, may babati sa'yo ng happy birthday, pero walang kakanta ng happy birthday kasi walang music. Or yung mga movies, wala silang background music, wala rin kakanta, walang musical na mga pelikula. So, imagine yung mundo na walang music, lalo na sa mga music lover, siguro inconceivable na walang music, parang mahirap yun. Lagi ako nakikinig ng music. Mahilig ako kumanta. Pero baka sa ibang mga tao, mas okay yun kasi may mga kapitbahay na lagi nagbibidyoke. Makakapahinga yung tenga. Well, yun. And question, is music discovered or invented by man? Ang music ba ay na-discover? Meron talagang music sa mundo at na-discover lang ng tao? Or inimbento ng tao yung music? And ang sagot ay
Hindi siya na-discover ng man at hindi rin siya invented by man. Dahil based on a biblical and theological perspectives, music is understood to have existed in the mind and essence of God. So hindi sa atin originated ang music. It's in the mind and it's in the essence of God before the creation of the world. It is considered an eternal expression of God's nature, worship, and joy that predates the physical universe. At makikita natin yan. Paano natin nalaman na music predates the creation of the physical world? Kasi mababasa natin sa Job 38, chapter 38, verse 7, sabi dyan, reveals that at creation, dun sa mismong pagka-create ng Panginoon sa mundo, sabi dito sa verse, the morning star sang together, and all the angel shouted for joy. So wala pang, kikreate pa lang yung mundo, pero meron ng kantahan. In other words, music ultimately had its origin saan? In heaven. At ito yung nag-explain why it has always played an important role in our worship of God. And kung makikita natin yung art and science, actually it's both. Music ay merong art, ang music ay meron ding science dahil yung mga frequency pala ng music ay may mga tamang sukat at pag mali yung sukat nun, hindi mapoproduce yung magandang sound. Halimbawa yung notes natin, yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, may mga eksaktong sukat yung mga yon at kapag nag-off doon sa sukat na yon ay hindi siya makakapag-produce ng magandang sound. So with the order, yung harmony, at yung beauty ng music, or a good music, must be a reflection of God's essence. Kasi hindi naman galing sa chaos yung music eh. Di ba wala namang nabubuo sa pagpukpok mo lang ng lamesa or pag ganun mo lang ng gitara, may mapoproduce ka ingay. Pero hindi music. Ay, yun lang. So good music, kaya nilagay ko dyan good music. Kasi baka, syempre iba-iba pa rin tayo ng preference. May mga preference din tayong iba-iba pagdating sa music. May mga mahilig sa ballad. May mga mahilig sa, R&B. Or may mga mahilig sa metal. Kung narinig nyo na yung metal na music. Sa iba siguro ma-off kayo dun sa tunog nun. Pero sa iba, that's a good music for them. Well, anyway, pero yung alam natin na talagang nagre-reflect ng yung music ay nagre-reflect ng essence ni God dahil ito ay may order, may harmony, and yung beauty. So music, it's a gift from God to be used in worshiping and giving God the glory. Ito ay regalo sa atin ng Panginoon na nawa ay gamitin natin ng mainam para sa ikakaluwalhati ng ating Panginoon. So tingnan muna natin yung pinaka-history ng music according dun sa Bible. The first instrument were invented, mababasa natin sa Genesis chapter 4 verse 21. Diyan yung unang nabanggit, yung musical instrument, and at the same time, kakabit niya yung music. It tells us that Jubal, kilala niyo si Jubal? Kapatid ni Jubel. Hindi, joke lang yan. Si Jubal, yung sa Bible yan. Si Jubal ay may mga anak siya, at siya ay son of Lamech.
O, kilala niyo naman si Lamech. Ayan, wala na akong ano dyan. Wala na akong entry dyan. So si Lamech, anak niya si Jubal, the father of all who plays stringed instrument. Ayun yung pinakilala si Jubal as the father of all who plays stringed instrument and pipes. So sila daw yung nag-invento ng mga, kung sa word natin, gitara at saka mga flauta. So yung praise na the father of all, it suggests that he was the first person na ma-master yung art ng paggawa ng music sa pamamagitan ng mga instrument na yon, di ba? Diba, pag sinabi nating, sino ang father of computer? Oh, may may ano tayo, anong tawag dito? Sinong may alam? Sino nga ba? Okay. Si Charles Babbage. So, siya yung nag-originate ng computer. So, ito rin si Jubal. Sa kanya nag-originate yung mga instruments. Tapos, yung first recorded naman na kanta sa Bible ay makikita naman natin sa Exodus 15, 1-8. Ito ay tinatawag na Song of Moses. And syempre kasama diyan yung nakumanta yung kanyang kapatid na si Miriam. And this is a victory hymn sung by the Israelites after crossing the Red Sea. So sila ay nagbunyi nung sila ay nakalaya sa pagkaalipin sa Ehipto. It praises God for gloriously defeating Pharaoh's army, describing him as a warrior who saved them from slavery and threw their enemy into the sea. So, binanggit dun yung mga pangyayari na ito. Though, may mga ibang theologians na kinukonsider na ang pinakauna talagang kanta na naisulat ay hindi sa Exodus, kundi sa Genesis pa lang. Saan makikita yon? Sa Genesis chapter 2, verse 23. Sino nakakaalam nung nung kanta na yon? Genesis chapter 2, verse 23, and this is the lyrics. This at last is the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Siya ay isang poem. Pero sabi ng mga ibang theologians, hindi lang siya binanggit ni Adan, ito ay kinanta. So, hindi ko alam kung ano yung tono nito. To the tune of ano ba? Well, hindi ko natatry. Nalagyan ng tono. So, iyon daw yung pinakaunang kanta na naisulat. Yun yung ibang sabi ng mga theologian. So, kaya pala karamihan or malaking porsyento ng mga kanta ay love song. Dahil pala kay Adan. Di ba, mas marami yung porsyento ng kanta na love song kaysa tungkol sa magulang, tungkol sa kaibigan, tungkol sa kapaligiran, sa bayan. Pero pag love song, napakadami. Diba? At pag may isang artist, imposible na wala siyang love song na kinanta. So, yun. Si Adan pala, yung pinakaunang nagsulat ng love song. It is a poem express of joy, wonder, and relief upon meeting Eve, marking the first recorded human speech in Scripture. So siya rin pala yung unang-unang naisulat na binanggit o sinalita ng tao. Doon sa ibang sa unang na verses, hindi nagsasalita si Adan. Sinabi na binigyan niya yung pangalan yung mga hayop, pero hindi talaga ni-record yung sinabi niya. Pero pagdating dito, ni-record yung sinabi niya. Or sa iba, yung kinanta niya. At iyon, mapupunta na tayo dun sa Psalms in the Old Testament.
So kung bubuklatin niyo yung Bible niyo at sa pinakagitna, kung makikita niyo yung pinakagitna, meron doong songbook. Bible natin may songbook na tinatawag nga nating Psalm. Music and singing were part of the worship of God during the Old Testament. So, ginagamit na talaga yung pagkanta sa pag-worship doon pa lamang sa Old Testament. At gaano sila kaseryoso yung mga Israelites kapag pagdating sa pagsamba sa Panginoon gamit ang pag-awit at musika. Makikita natin yan nung si King David ay nag-appoint ng hindi lamang isa, hindi lamang 2 or 10, 4,000 Levites to praise the Lord with instruments. Imagine, dinaig pa yung natin, yung mga musiko na nagpaparada. Konti lang yun. Ito, 4,000. Sa 1 Chronicle 23:5, and establish a group of 288 highly skilled. Hindi lang skilled, kundi highly skilled. Ano to? 288 na Regine Velasquez. 288 na Gary V. O ewan ko sa mga millennials, di ko nakilala kung kung sino yung mga bago pang singer. Pero ganun karaming highly skilled na mga singers. Trained singers and musicians, including 24 leaders, o mga 24 leaders, to guide the worship. Mababasa sa Chronicles, 1 Chronicles 25:7, these appointments were part of David's reorganization of temple worship and musicians in the old age. So imagine, mag-worship sila 4,000 musicians, 288 singers, not just singers, by highly skilled singers. Di ba? At ito ay hindi lang pagkanta na kakanta lang sila ng kahit anong kanta. Kakanta sila para papurihan ng Diyos. And that's, ganyan sila kaseryoso on their worship using music and singing. So yung book ng Psalms is the collection of songs written under the direction of the Holy Spirit by ancient Jewish leaders such as David, Moses, and Solomon. This inspired song were part of the Hebrew scripture and used in corporate worship. The word psalm means praise. Although many of the psalms are cries for help, di lang siya lahat praise. May mga cry for help, may lamentation over Israel, or questioning dun sa mga plano ng Panginoon. The major theme is, in all of them, is worship. Even when the psalmists were crying out his question of prostration to the Lord, he usually ended with a call to praise God in spite of everything. So kung mapapansin nyo, yung karamihan sa mga psalms, meron siyang parang ladder. Na una, magtatanong siya sa Diyos kung bakit ganito yung nangyayari. Tapos unti-unti dadalhin niya yon sa maiintindihan niya na Diyos ay soberano. At dahil ang Diyos ay soberano, mapupunta siya sa pagpuri dun sa Diyos na alam niya na yung ginagawa ng Diyos ay para sa ikabubuti ng kanyang bayan. So may progression ng exaltation. Galing sa malungkot papunta sa masaya. So sa dati naming church, in-apply. May mga writers kami ng song sa dati naming church, hindi reformed. Gumawa sila ng kanta na yung unang mga verses, mag-express siya ng lungkot, mag-express siya ng doubt. Pero
paprogress siya ng paprogress na naiintindihan niya yung plan ng Diyos at dahil doon siya na ay nagpupuri sa Diyos. So, ganun yung progression. Yung next naman ay kung pupunta na tayo sa New Testament, well, hindi na Psalms yung kanilang ginagamit, kundi nag-transition na sila from Psalms to hymnal or hymns. So, hymns in the New Testament. Lang. So, kung i-define, yun nga yung kanina, yung define natin yung hymn. A hymn is a song that gives praise, honor, or thanksgiving to God. Din yung working definition natin kanina. Unlike Psalms, so ito yung pagkakaiba niya sa Psalms ng hymn are not written by divine inspiration of the Holy Spirit. So yun yung pinagkaiba ng hymn sa Psalms. Yung Psalms ay nasa Bible natin, which is inspired by the Holy Spirit. Yung mga hymn na kinakanta natin, ay hindi siya inspired of the Holy Spirit, and yet, pwede natin siyang gamitin sa pag-worship natin. Dahil, alam naman natin, yung mga hymnal natin ay galing sa mga katotohanan sa Biblia. At syempre, kung hindi yun galing doon, madedetect ng bawat isa na, parang may mali dito sa kinakanta namin. Sana, ganon. Pero alam natin sa ibang church, lalo na't hindi reformed, ay wala silang, hindi nila yun na detect. So, and are not considered part of the scriptures. So, hindi rin part ng scripture ang hymns. However, the best ones often incorporate portion of the scriptures. So may mga katotohanan na inilalagay galing sa scripture doon sa mga hymns na kinakanta natin and are filled with rich doctrinal truth. Ayun yung kagandahan kapag yung kinakanta natin ay alam natin na galing sa katotohanan ng Biblia. Kasi possible na we are what we sing. Kung ano yung kinakanta natin, ayun tayo. At lalo na sa church. And often, siya ay may sukat, metrical poems, arranged to be sung corporately. Even in Jesus' days, hymns were part of Jewish worship. After the Last Supper, yung nag-administer na si Jesus ng Last Supper, ang ginawa nila after that, kumanta sila ng hymn. At yung hymn ay alam natin na siya ay commanded by Apostle Paul. In Ephesians 5:18 to 19, ang sabi ni Paul, "And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart." And dun din sa Colossians 3:16, continues that idea. Sabi doon, "Let the word of God, of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God." So dito na natin nakikita na nag-transition na yung New Testament church from pagkanta ng Psalms into singing hymns. So makikita natin kung bakit nag-transition from singing psalms to singing hymns.
yung mga Christians. At siguro define na rin natin kasi tatlo yung binanggit ni Apostle Paul na pwedeng kantahin ng mga Christians. Una yung Psalms, pangalawa yung hymns, yung pangatlo ay yung spiritual songs. So tatlo yung pwede. At yung term daw na spiritual songs is more general. Mas general siya. Believers are to express their faith in songs. Yung faith nila ay nako-convey nila into songs. But not just any songs. Scripture indicates that songs of believers must be spiritual. Kaya siya tinawag na spiritual songs. That is, the song of the church deal with spiritual themes. So hindi yung Christian kapag siya ay siguro magko-compose o kakanta ng spiritual songs, dapat yung theme niya ay biblical. Siya ay truth na galing sa Biblia. They might not directly praise God. So ito naman yung pinagkaiba nito sa hymn. Yung spiritual song, though pwede siya na hindi directly expressing yung worship sa Panginoon, but they will teach a doctrine. Pwede pala na may kanta na magtuturo ng doctrine, encouraging the body, or prompt other towards love and good works. So mayroon palang ganoon na kanta. A spiritual song might express the joy of one's salvation, revel in the grace of Christ, or exalt the greatness and power of God. In short, a spiritual song can communicate a wide variety of sacred themes. So pag sinabing spiritual songs, siguro magbigay na lang ako ng example. Meron kaming yung dati naming church na hindi pa reform bago kami mag-reform. Meron kaming mga songwriters doon. At sila ngayon ay nag-church sa CHC. At yung kaibigan namin na yun, si Daniel, siya ay nagtayo ng banda. Pwede nyong I recommend din kung may Spotify kayo, search nyo yung kanta nila, yung banda nila. Ang pangalan ng banda nila ay Punos. Maraming punos. Tapos yung mga kanta nila doon ay iba-ibang genre ng mga papuri sa Panginoon. Or may mga theme. Meron doon, theme niya ay, yung title ay Hindi na Buo, tungkol siya sa sin, pero papunta siya sa gospel. Meron ding mga psalms. Pero ang kinagandahan doon, yung psalms napunta sa gospel. Kasi kung psalms lang yung kakantahin nila, hindi yun magigets ng mga tao. Kasi alam natin na yung psalms ay, ang background doon ay for Israel. Halimbawa, yung Psalms 51. Pero may kanta rin silang Psalms 51, tas nauwi siya sa gospel. So I recommend na pwede nyo siyang pakinggan. So ganon, may mga Christians na hindi lang sila nakakulong sa pagkanta ng hymn, kung sila ay may mga gift ng pagsusulat, meron silang gift ng pagkanta, ay pwede nila i-express yun. Minsan nga yung ibang mga tao doon yun yung nagiging way nila into Christianity, music. Kasi parang kakaiba to rock yung tunog pero bakit parang Christian yung yung lyrics. So may mga ganon. And ito yung nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Most ng mga evangelical churches, and nag-move away na sila dun sa commandment na ito ni Paul. For the sake ng being a seeker-sensitive church. May mga churches na inabandon na nila yung ganitong
mga kanta for the sake na yung church nila ay ma-attract. Sinasabi na nila, seeker sensitive. So kahit yung mga unbeliever ay ma-attract dun sa music nila. And ang nangyayari dun sa music nila, imbis na they sing songs that are merely not praise and worship of God. Hindi na ganun ang nangyayari. They sing, yung emphasis ng pagkanta nila, move from God to man. Singing what they have done to God rather than what God has done for them. Nung naging reformed ako, actually bago ako maging reformed, marami akong mga banda ng mga Christian na pinapakinggan. Nung naging reformed na ako, nalaman ko na ang worship para sa Diyos ay ang pagkanta ng mga kanta na ine-explain yung kanyang kung sino ang Diyos, kung ano yung ginawa niya. At versus dun sa mga mga napapakinggan ko dati. Ito yung distinction. Marami dun sa mga kinakanta or mga songs na alam ko dati, mas marami yung ine-emphasize yung ginawa nila para sa Panginoon. I love you, Lord. I sacrifice myself. I lift up my hands. Though walang problema siguro, pero ang ina-emphasize niya ay yung ginawa ng tao para sa Diyos. At hindi yung ginawa ng Diyos para sa Kanya. At ang napoproduce niyan doon sa mga taong kumakanta ay emotion na, nag-worship ako sa Panginoon kasi binibigay ko yung kaluluwa ko. Kumakanta ako ng mga ginawa ko para sa Diyos. Pero, hindi yun yung dapat na lalamanin ng isang kanta or hymn. Nga, yung definition natin ng hymn, ng pag-worship sa Panginoon. Dapat yung minamagnify doon ay sino ba tayo sa harapan ng banal na Diyos at anong ginawa niya sa atin. Karamihan, ganun yung tema ng mga worship, praise and worship, yun yung term nila, praise and worship song, na kapag kinanta ng mga tao talagang nalilift up kasi yung emotion nila doon. Kasi nga yung focus, yung sarili mo. At minsan ganito pa, yung mga kinakanta nila, yung mga lyrics ay masyadong vague, masyadong hindi specific. Bakit ganun yung minsan yung mga yung mga lyrics nila para mas maraming tao yung makaka-relate. Kasi mas hindi specific yung lyrics mo, kahit kanino applicable yun. Bawa, kakanta ng tungkol sa problema. Ang explanation ng problema ay isang ocean na pwede kang malunod pero sasagapin ka ng Panginoon. Sa iba, kaya nilang interpret yan na habang kinakanta nila, may problema ako ngayon, sinagip ako ng Panginoon. Which is, mas mag-speak sa kanila yung kanta. Pero, yung yung nako-compromise doon ay hindi naman ito parang therapeutical yung kanta para lang maramdaman mo na nag-worship ka sa Panginoon. Ito lamang ay nasatisfy yung gusto mo na maramdaman na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos ay lumalaban para sa iyo. Which is, hindi talaga iyon ang worship. Ang worship ay nag-e-emphasize ng kung ano ang ginawa ng Panginoon para sa atin. So mahirap yun kasi kung yung kanta, mas marami yung word na me, myself,
and I. Kapag napansin nyo na yung kanta na Christian pero mas maraming nabanggit tungkol sa sarili nung or sa tao, nabasa na ba natin yung Isaiah 14:12-14? Meron ding mahilig na yung sarili niya, yung itaas niya. I will ascend in the congregation of the angels. I will be like God. Verse na yun, lahat yun, I. So sino yun? Kilala niyo ba yun? Dapat hindi ganon ang lamanin ng ating worship. So singing hymns becomes a central part of Reformed liturgy. Alam naman natin yan. Because the reformers sought to restore congregational participation. Ayun yung maganda pa. Ayun yung maganda sa worship. Dati, actually, isang naging matagal na transition, or hindi lang siguro sa akin, or maraming mga galing sa mga evangelical na churches, yung matagal nilang parang ano bang term doon? Kasi parang sanay na yung worship ay yung merong ng full band, may patay na ilaw, mayroong tumataas yung kamay, or pumapalakpak. Pero nung naging reformed na, so parang mas na-tone down. Parang na-tone down na. Isang instrument, mas malakas yung boses ng congregation kaysa yung drums. At yung iba hindi kaagad nakaano doon. Hindi kaagad na parang hindi ko ma-feel. So ganun yung ibang mga galing doon sa ganun na worship. But ang kinagandahan ngayon na naintindihan ko na yung mga reformers ay ni-restore nila yung congregational participation. Prioritizing the Word of God in worship and ensure that music was biblically grounded. It is biblically grounded. The transition moved worship away from specialized elite choir performing in Latin towards a singing church. Ito yung normal doon sa dating worship. Ang nakakapag-worship lang ay yung mga choir. Kasi ang gamit nilang sa pag-worship ay Latin. Pero ang language nila noon ay Greek. So ang hindi ko alam kung ano yung vernacular that time. Pero yung Latin, ang may alam lang noon ay yung mga priest at yung mga kumakanta ng hymn na mga choir. So ang nakakakanta lang, yung choir. Yung mga tao sa pew, hindi sila kumakanta, nakikinig lang sila. At ito yung naging argument ng mga reformer na dapat lahat ay kumakanta. It is a singing church where the community actively participate in their own language, reflecting the priesthood of all believers. So ito yung ito yung isang ni-reform din ng mga reformers, yung singing in the church. Kailangan may participation yung congregation kasi pag-worship to kay Lord at hindi lang pakikinig ng mga tao na nasa pew at papakinggan lang nila yung choir na purihin ng Diyos. So ito yung mga key reasons for the integration of hymn in Reformed liturgy, including yung following. Una, theological pedagogy. Teaching doctrine. Nagtuturo ng doktrina ang mga kanta. Reformers such as Martin Luther recognized that hymns and metrical psalms were excellent tools for teaching theology to lay people. Imagine dati, hindi kayang bumili or walang Bible yung mga yung mga people in the pew. Wala silang Bible na
anytime pwede nilang basahin, anytime pwede nilang konsultahin. Pero kapag mayroong hymn na kinanta nila, may sukat, may tono, ayun yung nagiging way nila para pag uwi nila sa bahay nila, meron silang maiuwing scriptures or truth doon sa kanilang bahay. And alam natin na music, magandang tool to para sa pagtuturo. Di ba yung mga bata, ang unang natututunan kanta, nung kanta? ABCD, di ba? ABCD. To the tune of Twinkle Twinkle Little Star. Di ba? Yun yung tono nun. So yun, yung music ay nakakatulong sa mga tao para yung katotohanan ng Biblia, lalo na sa mga tao dati na walang Bible, ay maiuwi nila sa bahay nila. Him helped solidify doctrines in the minds of the congregation. Diba? Hindi nila mauuwi yung buong preaching. Kasi hindi nila makakabisado yun eh. Pero yung hymn, kaya nilang kantahin doon sa bahay nila. Nakatulong iyon upang makabisado nila yung mga katotohanan na galing sa Biblia. Second, the regulative principle. Scripture-based singing. The Reformed tradition focused on doing only what is explicitly commanded in Scripture, in worship. So yun yung kinumand ni Paul. Hymns were often introduced as metrical version of psalms. Ngayon pala, naiintindihan ko na bakit yung hymn mas meron siyang, meron siyang sukat kapag kinanta mo. Meron siyang mga, hindi ko alam kung ano yung pinaka-term eh. Pero, may mga kanta na pwede mong lagyan ng ibang tono, pero yun pa rin yung lyrics. Parang di ba may mga kinakanta tayo na ito yung song to the tune of. Kaya pala nalalagyan siya to the tune of kasi pareho yung pareho yung sukat nila. Kaya makakanta mo yung both na kanta sa isang tono. Hindi ko kaya ngayon magbigay ng example dun sa mga hymn na yun. Pero yung parang nga yung ABCD tsaka yung Twinkle Twinkle Little Star. Parang ganon. Makakanta siya both dun sa tono na yun. Ayan, they were strictly based on Scripture. So nakabase siya sa Scripture, ensuring that worship remain faithful to God's Word. At binabantayan yung mga lyrics. Hindi lang kahit ano yung ilagay dun sa lyrics. Dapat ito ay faithful sa kung ano yung tinuturo ng Biblia. At next is empowering the congregation. So in the late Middle Ages, singing was primarily done by the priest or trained choir. So yun nga yung ni-reform din nila ng mga reformers. So the reformer sought to remove this barrier, making the congregation the primary choir. Singing was viewed as an essential communal action. So yun yung ni-reform din ng mga reformers dun sa uri ng worship sa time nila. Actually, yung pagkanta, lalo na sa worship natin, dito natin kayang mag-participate kasabay ng pastor. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag-preach kasabay ng pastor, di ba? Habang nagpe-preach siya, magpe-preach ka din sa upuan mo, hindi. Pero yung activity ng singing, tayong lahat ay kumakanta. At naririnig mo yung katabi mo na kumakanta. At ito yung kaya nating gawin ng sabay-sabay, ng may tono, ng may himig sa pagpuri sa Panginoon. At siguro idagdag ko na rin na
Di ba nabanggit natin kanina yung pinagkaiba ng psalm sa hymn? Yung psalm ay nasa Bible, inspired siya ng Holy Spirit. Yung hymn ay hindi inspired ng Holy Spirit at hindi siya nasa Biblia, pero siya ay mga katotohanan ng ginagamit sa pagpuri sa Diyos. Di ba meron tayong mga hymn na parang outdated yung lyrics? Yung may thou, may ye. Actually, pwede pala natin siyang gawing modern. Dahil hindi naman siya psalm. Na pag binago natin, lago tayo. Pwede pala na pababain natin yung mga words names para sa mga iba na hindi na yun. Kasi Old English actually. Actually may mga ibang psalm ay mga hymn nga na yung ibang word doon na hindi na rin talaga natin ginagamit in our time. So kung yung mga reformer ay nagsik sila na maintindihan ng mga tao yung hymn na kinakanta nila, pwede rin natin gawin sa panahon natin ngayon. Na yung mga hymn na kinakanta natin, once na marinig ng mga tao, hindi sila magtatanong na, ano yun? Kasi, in the vernacular, yung language na ginagamit ng tao. At saka siguro hindi naman magagalit yung mga nagsulat ng hymn na yun kasi hindi na sila buhay. At para lang mai-convey ng yung mga katotohanan sa mga tao na hindi na talaga yun yung lengguwahe. Excuse me. Nagfa-fog lang yung aking contact lens. So worship in the vernacular, yun pala, nandito rin pala yun. Inunahan ko na. Reformers demand that liturgy be in the common language. Ayan na, pala yung sinasabi dito. Of the people so that they could understand and engage with what they were singing rather than relying on Latin chants. So ayun nga, kung merong kaya sa atin na gawin na mas modern, yung ibang mga hymn natin, siguro can be done. Ewan ko lang kung ako lang yun, pero para sa iba, maganda pa rin sa inyo yung Old English. Okay lang din naman. Ano naman ito, Christian liberty. Pero yung minsan yung concern nga natin na naiintindihan pa kaya to ng mga millennials na attend sa atin. Na-convey ba yung truth? So yun. And next is emotional and spiritual expression. While Calvin and other focus on scriptural accuracy, they also recognize that music has the power to ignite spiritual fervor and express the joy and lament of the community. It was a tool to move the hearts toward God. Sorry. Lalaman ako. Ayun. Siguro, isa din sa parang nawawala kapag worship ng reformers ay yung na-tone down din yung emotion. Though hindi naman natin pepekein yun, syempre. Kailangan namang pekein lang natin yung emotion para masabi na, yung pagkanta nila ay talagang punong-puno ng emosyon. Pero, di ba, kapag the more na nai-inform tayo, the more the information increase, dapat yung affection mag-i-increase din. Di ba ganun yung sa lalaki? Kapag meron siyang iniibig, siya ay kinikilala niya yung kanya iniibig. At the more na nakikilala niya at nakikita niya yung mga good na mga character nung kanyang iniibig,
tumaas yung information, tumataas din yung affection. So kapag kumakanta tayo at nalalaman natin yung mga information about who God is, what He has done, kailangan sumasabay yung affection. At kapag tumaas yung affection, di ba napapakanta yung mga taong in love? So dapat iyon yung maging motivasyon natin. Kapag tayo ay kakanta ng hymn, at sa bawat lyrics na nag-i-increase yung information of who God is, what He has done, sana hindi maiwan yung affection. Sana sumabay siya dun sa mga nalalaman natin, sa kinakanta natin, para magkaroon tayo ng heartfelt na worship. The say and sing philosophy. Luther popularized the idea of saying and singing the gospel to reinforce the preached word. So reinforcement, kadalasan ng pagkanta. Viewing music as gift to be used to communicate biblical truth. So we are what we sing. At nakakatuwa naman na yung karamihan naman sa kinakanta natin ay faithful, or lahat actually ng kinakanta natin ay mga faithful na mga kanta na galing sa Biblia. So yun yung naka-history ng singing or ng music sa Bible. Nagsimula nung unang naimbento yung instrument. Kita natin yung mga unang kantang naisulat. Dumating sa Psalms na ginagamit ng mga Israelites to worship God, and to the New Testament hymns na. And makikita rin natin sa end of age, meron pa rin pagkanta. In Revelation, may mga verses dyan na nagpapakita na yung mga niligtas ng Panginoon ay kumanta. One of that is in Revelation chapter 5, verse 9 to 10. And it was sung by the 24 elders and 4 living creatures. This song celebrates the Lamb who was slain and has redeemed people from every nations. So napaka halaga ng pag-awit dahil ito ay talagang ibinigay ng Panginoon na regalo upang gamitin. Imagine, para i-reveal ng Panginoon ang katotohanan tungkol sa Kanya. Actually, maraming pwedeng gamitin na paraan ng Panginoon. Hindi lang literature. Halimbawa, ang pinili ng Panginoon ay symbology. So, imbis na mayroon tayong scripture, mayroon tayong libro na iba-iba yung symbology. Pero hindi yun yung ginamit ng Panginoon kasi kung symbology, mas prone sa misinterpretation. Kasi itong symbol na to, anong meaning nito? Di ba tayo pa nga lang eh. Yung isang symbol pa lang na nakita natin, kung gaano karaming tao, ganun rin karami yung meaning ng symbol na yon. So mas prone siya sa representation. So hindi yun ang ginamit ng Panginoon. Ano pa bang pwedeng gamitin ng Panginoon? Sayaw? Pero yes nga, mamimisinterpret din yan. Painting or pictures. Gagamitin niya. Yung Bible natin, hindi siya words. Makikita natin mga picture, creation, yung ginawa dati. Pero mahirap pa rin kasi prone na naman siya sa misinterpretation. Well, actually, ang napili ng Panginoon ay literature. Kasi yung literature, kung ano yung gustong i-convey ng Panginoon ay i-convey niya in a proper way of saying it. Though maraming pinagdaanan yung Bible natin, pero literature ang ginamit ng Panginoon. At minsan nga, prone pa rin siya sa misinterpretation, right?
Pero yung tamang interpretation with the help of the Holy Spirit ay makakatulong, ay nakatulong sa atin. But at the same time, ano ang ginamit or ano ang inalaw ng Panginoon na i-incorporate natin sa worship? Sayaw ba? Or any form of art? Literature with the help of music, which is the singing of the congregation. At itong singing na to ay ginagamitan ng music na tinatawag na accompaniment. Pag sinabing accompaniment, tumutulong para makakanta yung mga tao. Yung difference naman sa ibang mga evangelical na churches, yung kanilang music ay hindi accompaniment. Actually, yung music nila ay distraction. Kasi imaginein mo kakanta ka pero mas malakas yung drum sa'yo. Kasi hindi mo na marinig yung katabi mo, kumakanta ba? Bumubukas yung bibig niya pero hindi ko na marinig yung kanta niya. Kasi nalunod na yung boses ng congregation dun sa music. So hindi naman ito yung parang, siguro dun din sa katotohanan na, or may tanong din ba tayo na anong instrument ang pwedeng gamitin pag nag-worship ang mga reform? Pwede ba drums? Pwede ba guitar? Siguro para sa akin, as long as it's an accompaniment, pwede itong gamitin. Pero what to the point na may banda na sa harap at doon na lang tayo nakatingin. And, ayun, doon nagtatapos yung ating lesson. And one more thing, actually hindi lang yung mga angel at hindi lang tayo yung na-record sa Bible na kumanta. The one who invented music or singing also sing. At nakakatuwa na ang theme ng kanta niya ay yung makikita natin sa Zephaniah chapter 3 verse 17. Ano yung sinabi din? He will rejoice over you with singing. Singing. Kumanta. Sino yung kumanta? Sino yung kumanta? Sino yung tinutukoy dito na He will rejoice over you with singing? Yung Panginoon suggesting that music is a part of God's active, loving character. The Bible portrays God not only as the creator of music, but also as a singer himself. Imagine ninyo, yung gumawa at lumikha ng heaven and earth, siya ay kumanta. Hindi kanta ng pagkadismaya. Siyempre, meron bang kumakanta dito pag nadismaya kayo, doon pa kayo napapakanta, di ba? Or pag nainis kayo, doon pa kayo napapakanta. Hindi, di ba? Pag natutuwa tayo, doon pa tayo mas gusto nating kumanta. Eh yung Panginoon, He sings or He rejoices over us with singing. Suggesting nga na dahil siya yung gumawa ng paraan para ma-save tayo at dinisplay niya yung kanyang pagkadakila sa kaligtasan, siya ngayon ay kumakanta for us or to us because of it. So nawa po ay may natutunan kayo doon sa lesson po natin ngayon. Though hindi talaga nag-focus ito sa hymnology, pero parang overview doon sa Bible. So ayun po, at anong oras na? Overtime na, wala na pong hanggang anong oras ba tayo, kuya? Oo, sige, may magtatanong ba?
Reflection na lang, reflection na lang. Sige. Ay, sino? Sige pa. Siguro reflect ko lang din kasi nagkaroon ng Sunday school yung mga toddler, kasi mga maliit na bata. Doon sa sinabi ko, theological teaching doctrine. Siguro mahalaga talaga na ma-emphasize natin yung way of may pasa natin yung traditions na meron tayo sa church. Hindi lang doon sa atin as immediate believers or members, but more than so, dun sa mga sabihin natin mga anak na mga mananampalataya. Tapos, kagaya nung sabi ni Apostle Paul na kay Pablo na kay Timothy na you have to pass yung sound words. So, yung sound words doon ay mismong content of faith that we believe as a church. So, it could be our confession of faith, our creeds. And since alam naman natin, bilang mga bata, hindi pa nila ma-absorb yun. But by way of singing, mas mag-strengthen yun ng memorization nila. Di ba, kung makikita nga natin sa world, I think ito yung teaching ni Pastor before sa ating Catholic Church. Pagpunta ka nga sa mall, even you are not subscribing sa consumerism, nakita mo yung paligid mo na maraming mga mall, mga magandang damit, you will likely subscribe to that atmosphere. Eh, paano ba kaya sa church? Yung mga bata, we have to really culture them in the gospel through teaching them the content of our faith. And that is through liturgy and also through the Sunday school na makikita nila yung catechism, makikita nila yung mga hymns that are the content of our faith ay likely dahil pinapasa natin. So, I think yun yung legacy na dapat mai-pass down natin dito sa ating generation. If dinodoktrinahan na ng mundo yung mga anak natin to para private and public social media space, mahalaga na ma-doctrinate natin yung mga anak natin sa faith through liturgy. Oo nga. Siguro, agree ako dun sa sinasabi ni Brother Jerome. Actually, kung meron dito yung mga magaling kayong mag-compose, tapos yung may mga magaling maglapat ng music, pwede din tayo magkaroon ng mga kanta na para sa mga bata, yung lyrics kaya nilang intindihin, para kahit sila mismo meron na kagad silang hymnal or may hymn sila na kaya nilang kantahin, pababa yung mga words, hindi nila kayang intindihin, na may tono rin. Siguro pwedeng yung tono na rin ng kinakanta natin kasi metrical siya eh. Pwede siyang lagyan ng to the tune of Amazing Grace. Pero yung lyrics ay katulad ng lyrics ng Amazing Grace, pero yung pagkakahati niya pareho. Pwede yun. Kasi sabi sa Bible, sing a new song to the Lord. Siguro yung sing a new song na yon, nagpo-portray siya dun sa, hindi na siya yung Psalms na, siguro yun yung tutukuyin nating old, kasi wala pa dun yung gospel. To sing a new song, dun nga sa Revelation, to sing a new song, na mayroon ng knowledge, yung kanta na ito, mayroon ng lyrics na tungkol sa ginawa ni Jesus. At siguro mag-e-extend din yun na even the modern church ay pwedeng mag-compose ng marami pang kanta na biblically sound. Pero kung mahihirapan tayo na mag-imbento ng ibang music or panglapat,
pwede tayong mag-ano na lang to the tune of, yung mga kabisado na nating tune. Pero meron tayong lyrics na new composed. Siguro, I suggest, kung sino man yung magaling mag-compose, sino yung mayroong kayang, or kung may kayang maglapat ng bagong music, pero minsan nga lang, pag bagong music, kailangan pa rin nating pag-aralan. Pero kung to the tune of, kung ano man yung mga meron na tayo, magkakaroon tayo ng, alam natin na ito yung para sa panahon natin ngayon, na new song of worshiping God. Na magkakaroon tayo ng ganong music, at doon sa mga bata din. Mga may magko-compose yan. Sige, sino pa po? I see, brother. Brother Ish. Hindi ko misubin mo. Pero kanya na lang. Ay, Yung reflection lang din I see. sa, hindi pala sa, reflection lang sa inyong dalawa ni Father. Paano ka-importante sa buhay or pag-incorporate ng things sa loob ng happy worship. Kasi when you think about it, lahat ng yung default order ng mundo, meron talaga liturgy. Kanina yung example ng Father. Kung sa kanang hall, may liturgy dun eh. Merong call to worship, tapos merong isa-serve, merong response, tapos lahat halos merong music. Kung pumunta ka sa mga nakinig ng mga commercial, parang wala namang commercial na walang music. Kahit yung mga namumuliting jingle yan. merong music. So parang yung family worship is a time for the parents to shape the worldview of their kids. And weighty, substantial lang na i-incorporate natin yung pagkanta in order for them to have a Christian worldview to walk in the future. So, ang helpful lang yung mga tayo. So, Pwede pa. Kaya pa. Box na. So, ay meron pa. So, may tanong daw si Tito. Di ba, ina-admonish naman na sa New Testament na may spiritual song. Bakit hindi natin siya ini-incorporate sa reform? Sa reform. Kasi ang sinasabi natin, hindi na po yung biblical, hindi na spiritual. Tsaka, ang napansin ko kasi, yung evolution ng music, from sound, tapos naging hymns. Itong hymns, naging archaic siya. Kapalagin ng mga modern men, naging archaic na siya. Kaya gumawa siya ng mga spiritual songs na kahit devoted din to God, pati ang kanyang mga praises. Yun ang tinatawag ni Paul na spiritual song. So, parang takot tayo i-incorporate ang spiritual song sa ating worship service. Siguro po yung tinutukoy kasi doon, yung definition po ng spiritual song ay anything na yung theme niya ay biblical pero minsan po kasi hindi siya worship to God. So magiging parang in general po siya. Okay, hindi ba siya pwedeng salain? Di ba, supposedly, lahat naman naging papasok sa corporate worship, pwedeng salain. And yet they are spiritual, they are fresh. Or they are modern in the modern times, in the modern terms. Ano po ba yung tinutukoy niyo? Yung mga bagong kanta ngayon ng mga Christian? Yan po. Yung mga Christian songs na magaganda na. Luma na nga eh, like Don't Know It, ang mga luma na. May mga ganon. Marami siyang magaganda na spiritual songs. Just Groban, James Ingram. Magaganda yung mga kanila. Ano bang masasabi ko? Siguro po pwedeng pag-usapan nyo na sa church, yung mga ganun pong Kasi mga yung natin, di ba? Sinasabi mo, isang reason na incorporating yung knowledge into worship, parang na-inspire, na-move yung heart.
They are music in the modern times. Yung nga sinasabi ko, spiritual music in the modern times. Hindi naman, yun nga, kung ano nakakasulat lang naman yung baka mahila or madilyute yung doctrine. Pero yun naman siyang sinasala talaga. Well, ganun naman po talaga yung gagawin. Actually, if mag-incorporate po tayo ng mga new songs, talagang dadaan po yun sa matinding pagkilatis ng lyrics. Para po if ever, siguro ano natin na pwede natin siyang i-include sa worship. Okay naman. So, ayun po, doon po nagtatapos ang ating Sunday School. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na natutunan po namin na itong regalo na binigay mo sa amin ng music and pagkanta ay ikaw po ang nag-ordain na ito ay makasama sa worship. And yet nawa po ito ay magamit namin ng mainam. Ito ay mag-edify ng church. And nawa po yung lahat ng gagawin namin, even we write new songs or we incorporate it with the new music, hindi para sa kanino mang glory, kundi para sa panahon namin, makita ng mga tao, maipakita namin kung gaano ka kadakila, gaano ka majestic, gaano ka powerful ang mga gawa mo. Ito ay maging way din sana, Lord, na yung mga tao ay ma-evangelize through music. Nawa po ito ay makatulong sa amin sa pag-continue namin ng paglago ng aming pagiging Christian. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you po.